Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula kay Jo Yoo, na nagtatrabaho bilang isang abogado sa isang maliit na law firm, at madalas na tumutulong sa pagtatanggol sa kanyang mga kliyente na marami sa kanila ay mula sa mga kapaspalad. Kahit na hindi siya kumikita ng malaki, si Jo Yoo ay palaging naglalagay ng kanyang puso sa kanyang trabaho. Isang araw habang nasa eroplano si Jo Yoo ay biglang napaluha siya. Hindi niya namalayan ang kanyang pag-iyak ay nakita ng taong nakaupo sa tabi niya na magiliw na nag-alok sa kanya ng tissue. Si Jo Yoo ay sobrang sama ng loob para mapansin ang mukha ng taong nagbigay ng tissue. Ngayon ay talagang nalulungkot siya dahil kamakailan lang ay siya ay naging byuda. Sa paglapag ng eroplano, parang masaya na naman siya, na parang nakalimutan niya ang kanyang pag-iyak. Pag-uwi niya, laking gulat niya nang makita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na walang malay. Sinabi ng doktor na dumaranas ng depresyon ang kanyang kapatid at nangangailangan ng maraming suporta mula sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay natuklasan niya kung ano ang tunay na nangyari sa pamamagitan ng pagsuri sa cellphone ng kanyang kapatid na babae. Nakita niya ang isang mahabang pakikipag-usap sa isang lalaki na kanyang amo na si Lin Qisheng. Kinabukasan ay tinanong ni Jo Yoo ang kanyang kaibigan na nagngangalang Zunchi para sa higit pang impormasyon. Batay sa narinig ni Zunchi, si Lin Qisheng ay anak ng isang napakayamang pamilya at kasalukuyang kinukuha ang kumpanya ng kanyang ama. May chismis na si Lin Qisheng ay isang lalaki na nasisiyahan sa paglalaro ng damdamin ng maraming kababaihan. Nang marinig ito ni Jo Yoo, kumbinsido siya na pinaglaruan lang ang kanyang kapatid. Si Jo Yoo na puno ng galit ay pumunta siya sa opisina ng kanyang kapatid at sa kanyang pagtataka ay natuklasan niyang si Lin Qisheng ang taong nagbigay sa kanya ng tissue sa eroplano. Sa kasamaang palad ay hindi ito alam ni Jo Yoo at sa halip ay hiniling niya kay Lin Qisheng na panagutin sa nadudurog na puso ng kanyang kapatid. Si Lin Qisheng na walang kamalay-malay sa mga nangyayari, ay maipaliwanag lamang niya na nakipag-ugnayan lamang siya sa kanyang mga empleyado sa pamamagitan ng email, kaya hindi siya kailanman nagbigay ng pag-asa sa kapatid ni Jo Yoo. Dahil sa nangyari, sinabi ni Jo Yoo sa kanyang nakababatang kapatid na isaalang-alang ang pagtigil sa kanyang trabaho sa kumpanya ni Qisheng. Ngunit hindi sila papayagan, dahil lahat ng mga empleyado na nagtrabaho para sa kanya ay pumirma ng mga kontrata na hindi nagpapahintulot sa kanila na huminto kung kailan nila gusto. Nagmalaman ito ni Jo Yoo na galit talaga siya kahit na hindi sinabi ng kanyang kapatid ang kanyang nararamdaman, gusto pa rin niyang manatili sa kanyang kumpanya. Ngunit si Jo Yoo ay patuloy na humanap ng mga paraan upang ipakita kung paano umalis sa kumpanya ni Qisheng. Pagkatapos malaman ang tungkol sa kontrata ng kanyang kapatid sa trabaho na hindi siya maaaring huminto dahil sa may penalty. Samantala, sa gitna ng lahat ng ito ay nabalitaan ni Jo Yoo na isa sa mga kliyente niya na isang construction worker ang nag-iisip na saktan ang sarili. Sumugod si Jo Yoo sa construction site kung saan ang trabahador ay nagbanta na gagawa ng isang bagay na marahas kung hindi siya makakatanggap ng kabayaran kaagad. Pagkarating ni Qisheng na may dalang pera sa kompensasyon. Pagkatapos ay umakyat sila sa tuktok ng gusali. Ngunit si Jo Yoo ay natatakot sa mataas at nahirapang umakyat. Sa oras na iyon, napansin ito ni Qisheng at tinulungan si Jo Yoo, at ibinibigay din ang pera sa construction worker. Buti na lang napagpasyahan ng manggagawa na huwag saktan ang sarili. Sa gabi, nilibre ni Jo Yoo si Qisheng sa isang simpleng restaurant bilang isang paraan upang pasalamatan siya sa pagtulong sa pagligtas sa kanyang kliyente. Habang kumakain si Jo Yoo, nakipag-usap siya kay Qisheng tungkol sa pagpapabeya sa kanyang nakababatang kapatid na babae na huminto sa kanyang trabaho. Gayunpaman ay may ibang ideya si Qisheng. Sa halip na paalisin siya sa kumpanya, iminungkahi niya na maaari siyang lumipat sa ibang departamento. Nang marinig ito, inisip ni Jo Yoo na ito ay isang magandang ideya at sumang-ayon na nakaramdam siya ng pagkakasala para sa hindi maganda ang pag-iisip kay Qisheng kanina. Pagkatapos nilang kumain ay nag-alok si Qisheng na ihatid si Jo Yoo pauwi. Noong una ay paulit-ulit siyang humindi, ngunit nang umulan at may payong si Qisheng ay tinanggap ni Jo Yoo ang alok at umuwi kasama niya. Kinabukasan sa airport, si Qisheng ay nandoon para sunduin ang kanyang childhood friend na si Zin Yao, na kagagaling lang mula sa abroad. Si Zin Yao pala ay may lihim na nararamdaman para kay Qisheng. Tapos pagkabalik nila mula sa airport, ayaw umalis ni Zin Yao sa sasakyan ni Qisheng. Gusto niya kung saan man siya pumunta, doon din siya. Gayunpaman, sa kanyang katalinuhan ay nagawa ni Qisheng na hikayatin si Shin Yao na lumabas ng sasakyan. Samantala, ang balita tungkol kay Jo Yoo at Qisheng sa pagligtas sa mga construction worker ay kumalat ng malawakan at naging hot topic sa lahat ng dako. Dahil dito, pinakiusapan ng kanyang amo na magtrabaho kasama ang law firm ni Qisheng upang maging bagong legal na tagapayo para sa kumpanya ni Qisheng. Kung magtagumpay sila, maaari silang kumita ng sweldo na 1 milyong yuan sa loob ng 1 taon.
Ang amo ni Joyu ay nagbigay ng mahigpit na babala kay Joyu na huwag tanggihan ang pagkakataong ito. Kinabukasan kinailangan ni Joyu na gumawa ng isang presentasyon tungkol sa kanyang law firm sa harap ni Kisheng at ng iba pang mga pinuno ng kumpanya. Na may malaking kumpiyansa ipinaliwanag niya na ang kanyang law firm ay lubos na maaasahan pagdating sa pag-iingat ng mga sikreto ng mga kliyente at hindi kailanman nawala ng isang kaso. Higit pa, palagi silang nagsisikap na tunay na maunawaan ng kanilang mga kliyente ang pananaw at nangakong lubusang lutasin ang kanilang mga kaso kahit anong oras. Pagkatapos ang kanyang amo ay nakatanggap ng tawag na nagsasabing ang kanilang law firm ay napili bilang mga bagong legal na tagapayo para sa kumpanya ni Kisheng. Upang ipagdiwang ang tagumpay na ito ay pinakitunguhan ng amo si Joyu at ang iba pang mga empleyado sa isang gabi ng karaoke. Pagkatapos ng karaoke ay hiniling kay Joyu na makipagkita kay Kisheng sa isang cafe. Nagtapat si Kisheng ng kanyang nararamdaman para kay Joyu na sinasabing na in love siya sa kanya. Sa unang tingin ay nagulat si Joyu at mabilis na tinanggihan ang nararamdaman ni Kisheng na akala niya siya na isa lamang pobreng balo na hindi angkop na kapareha sa isang tulad niya. Hindi niya naisip ang isang fairy tale na buhay tulad ni Cinderella. Sa bahay nahihiya na ibinahagi ng kanyang kapatid na siya ay inilipat sa ibang department upang hindi niya makita si Kisheng. Nang marinig ito ni Joyu pinayuhan siya ni Joyu na huwag nang kumapit sa pag-asang makakamove on kaagad ang kanyang kapatid. Kinabukasan ay ipinakilala ni Joyu ang kanyang kapatid sa kanyang kaibigan na umaasa na makakamove on siya at mabuksan ang kanyang puso sa mga bagong tao. Maya-maya nakipagkita si Joyu kay Kizang upang pag-usapan nila ang tungkol sa trabaho. Ngunit hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Nagulat si Joyu sa pagbanggit ni Kisheng sa kanya na binigyan siya ng tissue sa eroplano nang umiyak ito. Sinabi ni Joyu na ang kanyang mga luha ay hindi tungkol sa kanyang panandaliang kasal ngunit dahil ginugol niya ang lahat ng kanyang pera sa mga mamahaling tiket sa eroplano. Hindi niya nais na patuloy na pag-usapan ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ay tinanong si Ziyong tungkol sa mga chismis na siya ay isang babero at ikakasal na sa lalong madaling panahon. Tinanggihan ni Kisheng ang pagiging isang babero at sinabing siya ay tiyak na pakakasalan niya si Joyu. Matapos marinig hindi makakalimutan ni Joyu ang mga salitang iyon. Sa bahay nagtanong ang kapatid ni Joyu kung nauubos na ang kanyang toothpaste. Si Joyu ay tumango lang na mukhang nalilito. Kinabukasan ay nagpasya si Joyu na ilayo ang kanyang sarili kay Kisheng, ngunit determinado si Kisheng na bisitahin siya sa office. Kinumbinsi siya na hindi siya nagbibiro na gusto siyang pakasalan. Ngunit pinaalis siya ni Joyu sa kanyang office. Makalipas ang isang linggo si Joyu ay nagtatrabaho bilang legal na tagapayo ni Kisheng at kailangan niyang sumama bilang advisor sa isang business trip sa ibang bansa. Isang araw ang isa sa mga empleyado ni Kisheng ay nagbahagi ng isang malungkot na kwento sa kanya. Sinabi niya sa kanya na noong bata pa siya ay namatay ang kanyang ina ng malubha sa kanyang harapan at ang kakilakilabot na pangyayaring ito ay humantong sa kanyang ama na dinala siya sa Amerika sa loob ng 10 taon. Sa gabi nilapitan ni Joyu si Kisheng habang sinusunog niya ang isang larawan upang alalahanin ang anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang ina na umaasang makikita niya ito sa langit. Sinadyang sinunog ni Kisheng ang isang larawan na sumasalamin sa matinding kalungkutan. Pakiramdam niya noong nawala ang kanyang ina ay nawala ang kanyang kakayahang tumawa. Kinaumagahan habang si Joyu ay humihigop ng kanyang kape, nagbahagi ang sekretarya ng isang kwento tungkol sa kung paano palaging pumupunta si Kisheng sa parehong cafe araw-araw bago pumunta sa opisina. Dahil medyo malayo ang cafe sa opisina, ginawa niya ito para masulyapan niya si Joyu araw-araw. Pagkabalik galing sa business trip gustong tingnan ni Joyu kung ang sinabi ng secretary ni Kisheng ay totoo. Kaya nagpasya siyang maglakad sa tabi ng cafe na dinaanan ni Kisheng papunta sa opisina at talagang naroon si Kisheng na nanunood sa kanya mula roon. Maya-maya pagkatapos pumunta ni Joyu kay Kisheng at bigla siyang naantig sa kanyang katapatan. Sinabi ni Kisheng na pupunta siya sa ibang bansa sa susunod na linggo. Umaasa siya na mahihintay siya ni Joyu para makipag-date sa kanya. Pagkatapos mula sa araw na iyon, naiinip na hinintay ni Joyu ang pagbabalik ni Kisheng. Sa wakas ay ipinaalam niya sa kanya na uuwi na siya. Kinabukasan, sa kasamaang palad, kinailangan ni Joyu na pumunta sa Beijing para magtrabaho ng biglaan. Kinabukasan habang siya ay papunta sa kanyang flight, si Kisheng ay nagpakita dahil nakabili na pala siya ng tiket sa eroplano papuntang Beijing. Pagdating sa Beijing binilhan ni Joyu si Kisheng ng isang simpleng scarf. Pagkatapos ng kanilang date kinailangan ni Kisheng na umalis ng maaga, ngunit siniguro niyang ang lahat ng kailangan ni Joyu mula sa pagsakay pabalik. Makalipas ang ilang araw pagka-uwi ni Joyu at nagpas siyang bumisita sa bahay ni Kisheng. Habang magkasama sila, biglang nagpakita si Zinyaw na may dalang mga bulaklak at pagkain. Nang ipakilala ni Kisheng si Joyu bilang kanyang kasintahan at binanggit ang plano nilang magpakasal sa lalong madaling panahon, nakaramdam ng matinding selos si Zinyaw, subalit kinailangan pang mang ibang bansa si Kisheng sa loob ng mahabang panahon dahil sa problema sa negosyo.
Isang araw nakita ni Joyu ang ama ni Kisheng na humiling sa kanya na layuan ang kanyang anak. Naniwala siya na hindi bagay kay Kisheng si Joyu na isang mahirap na balo. Nang sa wakas ay nakita muli ni Joyu si Kisheng, hindi na pinigilan niya ang kanyang mga luha at binigyan siya ni Kisheng ng tissue. Sa wakas ay naunawaan niya na umiiyak si Joyu dahil nakipag-ugnayan ang kanyang ama sa ama ni Ziyaw upang pag-usapan ang kanilang pagiging in-laws. Dito ay napilitan ang kanyang ama na gawin ito para maisalba ang halos malugi na negosyo. Kinabukasan ay nakipagkita si Zinyao kay Joyu at nagbalita ang nakakagulat na balita na sinabi niya kay Joyu na malapit na silang ikasal ni Kisheng, ngunit sa totoo lang ito ay isang contract marriage na nilalayong iligtas ang negosyo ng pamilya ni Kisheng. Kaya naman hiniling ni Zinyao kay Joyu na maunawaan siya at hayaan si Kisheng na makasama niya. Dahil sa mga pangyayari ito labis na ikinalungkot ni Joyu ang mga nangyari. Kahit nangako sa kanya si Kisheng na magsasama sila magpakailanman. Isang araw nag-ipon ng lakas ng loob si Joyu na ibigay ang kanilang prenuptial agreement kay Kisheng at Zinyao na may mabigat na puso kinailangan itong pirmahan ni Kisheng. Sa pagkakataong iyon ay maaaring nagawa ni Joyu na ngumiti, ngunit ngayon ay hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha sa paggunita sa magagandang alaala na ibinahagi nila. Sa araw nagkasal, si Joyu ay dumalo rin, nang makita niya si Kisheng doon ay sinubukan niyang umalis na nagmamadali. Ngunit naabutan niya ito at niyakap si Joyu ng mahigpit. Lingid sa kanilang kaalaman nakita sila ni Zinyao. Pagkatapos ay inimbitahan ni Kisheng si Joyu para sa isang time na pag-uusap. Patuloy niyang tiniyak kay Joyu na hindi niya ito pababayaan. Sinabi niya na ayaw niyang dumaan sa parehong pagdurusa ng kanyang ina sa isang loveless marriage. Kaya gusto niyang kanselahin ang mga plano sa kasal at umalis abroad kasama siya. Pagkatapos ay nakatanggap si Joyu ng tawag mula kay Zinyao na nagsasabi na alam niya na may namamagitan kay Joyu at Kisheng. Pagkatapos sumugod si Kisheng para hanapin si Zinyao na mukhang galit na galit. Tinawag niya si Joyu na pinakamasamang tao sa mundo. Dahil sa pagtataksil sa kanya sa katotohanan na si Joyu ay lihim na umiibig kay Kisheng sa lahat ng oras na ito. Dahil dito determinado sa gumawa ng isang bagay, ngunit pinigilan siya ni Kisheng na mahulog sa gusali. Sa kabutihang palad may mga bumbero at mga medical team na naghihintay sa ibaba. Dahil sa pangyayaring ito nagpasya sina Kisheng at Joyu upang pumunta sa kanilang magkahiwalay na paraan. Kung saan manirahan si Kizang sa Hong Kong sa ngayon, habang mananatili si Joyu sa China. Pagkatapos ay napadpad si Kisheng sa isang tulay ng pedestrian na tinatawag na tulay ng ulan. Upang alalahanin ang tungkol sa kanilang unang pagkikita sa eroplano. Habang lumilipas ang araw sinubukan ni Kisheng na kalimutan si Joyu, ngunit nang makita niya ang scarf na ibinigay nito sa kanya ay nakaramdam siya ng kawalan ng lakas. Ngayon ang tanging magagawa niya ay pahalagahan ang kanilang mga alaala kahit na ang kanilang relasyon ay walang masayang pagtatapos. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.